So yun mga kamaster, nandito na ako. So nandito rin siya sa may ilalim ng tulay mga kamaster. So yun mga kamaster, pabalik na tayo sa bahay. At kung mapapansin niyo mga kamaster, ayan ang ating alaga. May wagang box ng testo. Ang ating kakatail mga kamaster Lutino Fur. So yun mga kamaster, nandito na tayo sa bahay at i-unbox na natin itong si kakatail natin. Alright. I-unbox na natin. Kunin mo nga anak yung bin cage. So yun, kunin mo yun. So yung mga kamaster, ito na yung ating bagong alaga na kakatail, handpid. Ayan. Okay. So yung mga kamaster, ayan, nandito na yung ating bagong kakatail. Ayan. Wala pa tayong maisip na pangalan kung ano ipapangalan natin dito. So welcome home sa'yo. At Lutino Fur yan mga kamaster. At ayan, kung makikita nyo, kulay red yung kanyang mata. Okay. So ito yung mga alaga natin. Ayan si Oshi and Mikay. Ayan, para yung makulit. Ayan. At ito yung ating bagong alaga. So wala pa tayong naiisip na pangalan dito. Ayan, tulala pa siya dahil siguro sa biyahe, dahil stress. So kung mapapansin niyo, ayan, natatakot pa siya. Oh, huwag ka na matakot. Sige, magpahinga ka muna. So itong si Pikachu mga kamaster, medyo ilang pa siya ilag pa siya sa tao mga kamaster, dahil nga si Pikachu nakasanayan niyang, ang nakasalamuhan niya magulang niya. So wala nagpapakain dito kundi magulang niya, kaya kahit ako ganito magpakain kasi nangangamba din ako, nangangagat So yun, gabi na mga kamaster, pinakain na natin si Pikachu, pero hindi siya gaanong kumain ng marami, konti lang yung napakain natin dahil ang nakasanayan kasi niyang kainin mga kamaster yung pagkain ng magulang. So yun, kaya naisip ko mga kamaster na kailangan muna natin to ganito, yung tipong paamuin muna natin, kailangan sanayin natin sa hawak, ganun, himas, para alam niya na mabait, makuha yung trust natin sa kanya. So ito yung update natin kay Pikachu. So pinakain ko na siya ng formula. So hindi siya gaano kumain ng madami dahil nga hindi niya ito nakasanayan mga kamaster. So nakasanayan niyang kainin mga kamaster yung pagkain ng kanyang ina. So kailangan natin sanayin ito kumain ng formula dahil siyempre tayo ang bubuhay dito. And then siyempre hindi natin siya kabisado. So one time nangangagat talaga siya, pero kailangan natin mapaamo. So yun, gawin natin yung best natin para maging maamo siya at maging okay lahat. So, bago natin pakainin, hawak-hawakan muna natin siya, himas-himasin para makuha yung loob niya sa atin mga kamaster. Para yung trust, makuha niya. So yun. Ito ang hirap kay Pika. Pahirapan kumain. Hindi niya kasi nakasanayan itong formula. Kaya nahirapan ako magpakain sa kanya. Hindi ko naman pwedeng hawakan dahil masakit mga gat. So hindi ko alam kung anong gagawin ko dito. Siguro bago pa lang siya nangingilala pa to So yun, ganito ang kalagayan namin ni Pika pag pinapakain ko siya. Ayan, kasi dahil nga hindi ko siya mahawakan, masakit mga gat. So ganito ginagawa ko. Pino-force feeding ko siya diretso sa crop. Pero minsan parang hindi siya mabigla. Tikim-tikim lang hanggang sa maubos din naman niya to. Ayan. Wala akong magawa kundi ganito Pero siguro aamo din naman to pag laging ganito. Ayan si Pika mga kamaster. Busog na siya at nakakain na siya. So dinirekta ko sa kanyang crop yung pagkain, yung formula.